Yung essential hypertension, usually makikita mo sa isang pasyente, mataba siya, diabetic siya, nag-i-smoke, and hindi maganda ang lifestyle. Pero yung pag sinabi mong adrenal hypertension or endocrine hypertension, usually wala yung mga risk factor para magkaroon ng cardiovascular disease. Wala siyang diabetes, hindi siya mataba, hindi siya nag-i-smoke. Importante yan sa history. Pangalawa, karamihan sa kanila bata pa. Nasa 20 years old lang, 30 years old, 40 years old. So anong kaibahan nila? Yung essential hypertension, pwedeng habang buhay kang may high blood. Samantalang yung sa adrenal or endocrine hypertension, yung pinagmumulan nun kasi ay excess hormone coming from the adrenals or problem doon sa isang organ na nasa tabi ng ating utak na ang tawag natin ay pituitary. Bigay tayo ng isang example. So, yung adrenal, bali, tatlong importanteng hormones na nagkokontrol ng blood pressure natin. Kunin natin yung hormone na aldosterone. So, paano natin isususpecha na yung pasyenteng nagpunta sa atin mayroong excess production ng aldosterone? Bakit excess? Kasi pwedeng may bukol doon na nagproduce ng excess o kaya malaki pareho yung right and left adrenal gland. So, anong manifestation ng mataas ng aldosterone? Kasi pag tumaas yung aldosterone, yung pagbaba ng potassium sa dugo natin, kaagapay ng mataas na blood pressure na 220 over 120, nakakakita tayo ng ganyan. O kaya, sabihin na natin 190 over 110, sa isang 30 years old na hindi mataba, sususpetyahan nyo na yung kanyang high blood pressure hindi nanggagaling sa essential. So, pwedeng hormone siya. So, pag yung potassium bumaba sa dugo at itinapon sa ihi, manghihina lahat yung katawan natin. Minsan ang pasyente pupunta sa emergency room parang nalumpo. Pag ang numero ng gamot ay nasa 4 na o nasa 5 na, hindi na ibababa yung blood pressure. Isang sususpetyahan na yan. Yes. Ay tinatawag nating resistant hypertension. Yes, Doctor. Okay, so balik tayo dun sa potassium. So, yung potassium na yan, may mga pasyenteng hindi masyadong mababa, pero hindi tataas yan sa 4 or hindi tataas sa 3.7. Talagang pababa yan, tapos yung serum sodium naman, hindi bababa sa 140. Yun ang mga clue na ang problema natin ay hyperaldosteronism. Ano ba yung lesson dito in terms of collaborative care, you say? May tamang suspetsya kung kailan dapat mag-refer. At yun nga nasabi ni Doktora, yung mga highly suspicious na hindi lang to basta-basta basic na hypertension, kundi endocrine hypertension na.